Kapag naiisip mo ang araw ng mga puso o Valentine's Day, walang dudang papasok sa isip mo ang mga larawan ng mga rosas, tsokolate, at romantikong hapunan kasama ng iyong mahal. Gayunpaman, ang kwento ng pagdiriwang na ito ay higit pa sa isang modernong pagdiriwang ng pag-ibig. Ito ay isang kwento na sumasaklaw sa mga siglo ng mga pagbabago sa kultura, impluwensya ng relihiyon, at mga ebolusyon ng lipunan. Sa kaibuturan nito, ang araw ng mga puso ay isang patunay kung paano nagawa ng Kristyanismo sa pamamagitan ng paglago sa iba't ibang parte ng Imperyong Romano na baguhin ang isang paganong pagdiriwang tungo sa isang pagdiriwang na patuloy na umaantig sa mga puso sa buong mundo. Samahan kami habang sinisiyasat namin ang nakakabighaning paglalakbay na ito sa kasaysayan. Ginalugad kung paano pinalitan ng pag-usbong ng Kristyanismo sa Roma ang mga sinaunang tradisyon at kasanayang pagano, na sa huli ay nagbunga ng araw ng mga puso gaya ng alam natin ngayon. Upang matuklasan ang pinagmulan ng araw ng mga puso, kailangan nating maglakbay pabalik sa panahon ng pagkakatatag ng Roma. Nagsimula ang lahat sa pang-aagaw sa kaharian ng Alba Longa ni Amulius mula sa kanyang nakakatandang kapatid na si Haring Numitor. Si Haring Numitor ay may anak na babae na nagngangalang Rhea Silvia na napilitang manumpa ng kalinisang puri bilang isang berhen ng Vestal, upang maiwasan siyang manganak ng mga potensyal na umaangkin sa trono. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa isang kakahuyan, nakuha niya ang atensyon ng Romanong Diyos ng digmaan, si Mars. Ang engkwentrong ito ay nagbunga ng kambal na sina Romulus at Remus. Iniutos ni Amulius na ilagay ang mga sanggol sa isang basket at lunurin sa ilog Tiber, ngunit sa halip ay iniligtas sila ng Romanong Diyos ng ilog na si Tiberinus. Pinakalma niya ang tubig ng ilog at ligtas na ginabayan ang basket patungo sa tabing ilog. Doon, isang babaeng lobo ang sumagip at dinala sila sa isang kuweba, at inalagaan sila hanggang sa sila ay matagpuan at inampon ng isang magsasaka. Nang lumaki ang kambal na Romulus at Remus, naghiganti sila kay Haring Amilius at ibinalik ang kaharian sa kanilang lolo, si Haring Numitor. Pagkatapos ay nagpasya ang magkapatid na magtatag ng sarili nilang kaharian na matatagpuan malapit sa kuweba ng Lupercal kung saan sila inalagaan ng isang babaeng lobo. Ang bagong tatag na kahariang ito ay kalaunan ay naging Imperyong Romano. Ang paglawak ng relihiyong Kristyanismo mula sa persekusyon ay ang pangunahing dahilan ng unti-unting pagkawala ng mga sinaunang kaugaliang pagano. Noong 313 Common Era ay isinabatas ni Emperor Constantine I ang Edict of Milan na nagpahinto sa persekusyon ng relihiyong Kristyanismo at nagbigay ng kalayaan sa pagsamba ng iba't ibang pananampalataya sa Imperyong Romano. Noong 380 Common Era isinabatas ni Emperor Theodosius I ang Edict of Thessalonica na nagtatag sa relihiyong Kristyanismo bilang opisyal na relihiyon ng Imperyong Romano. Noong 496 Common Era ay idineklara ni Pope Gelasius I ang February 14 bilang Saint Valentine's Day. Ito ay naglalayong palitan ang paganong festival ng Lupercalia ng isang Kristiyanong selebrasyong nagpaparangal sa pagkakamartir ni Saint Valentine. Si Saint Valentine ay isang Kristiyanong pari noong kapanahunan ni Emperor Claudius na hinatulan ng kamatayan sa salang pagsuway sa ipinagbabawal na utos ng pagkakasal ng mga sundalong Romano. Pinagbawal ni Emperor Claudius ang pagkasal at pagkakaroon ng pamilya ng mga sundalo sa paniniwalang ito ay nakakaapekto sa kakayanan ng isang lalaki na makipagdigmaan. Ang kapistahan ng Lupercalia ay ipinagdiwang ng mga Romano tuwing February 15 sa harap ng kuweba ng Lupercal upang parangalan ang mga tagapagtatag ng Roma, sina Romulus at Remus at si Faunus ang Diyos ng kalikasan at pagkamayabong. Kasama sa pagdiriwang ang pag-aalay ng isang kambing sa harap ng kuweba ng Lupercal. Ang paghampas sa mga kababaihan gamit ang mga piraso ng leather mula sa inialay na kambing ay pinaniniwala ang magkakaloob ng fertility sa kababaihan at naghihikayat ng malusog na panganganak. Noong panahon ng Middle Ages sa France at England ay pinaniniwalaan na ang February 14 ay ang simula ng mating season ng mga ibon. Sa paniniwalang ito nag-ugat ang pagiging isa sa mga simbolo ng selebrasyon ng Valentine's Day ang mga lovebirds. Taong 1382 isinulat ni Geoffrey Chaucer ang tulang Parliament of Fowls.
Ito ang unang akda ng literatura na nagugnay ng Saint Valentine's Day at romantikong pag-ibig. Noong 15th century, habang nakakulong sa Tower of London pagkatapos matalo sa Battle of Agincourt, sinulat ni Charles, Duke of Orleans ang unang Valentine letter na naglalaman ng isang tula para sa kanyang asawa. Noong 18th century sa England, kasabay ng paglaganap ng karunungan sa pagbasa at pagsulat ay ang paglago ng kaugaliang pagsulat ng Valentine's letter. Noong 1840s pinakalat ni Esther Howland, kilala bilang Mother of the American Valentine, ang tradisyon ng pagbibigay ng Valentine's card sa pamamagitan ng pagtitinda ng makabago at kaaya-ayang disenyo ng mga Valentine's card. Taong 1861, sa kagustuhan makabenta ng mas maraming tsokolate ay inimbento ni Richard Cadbury, ang may-ari ng Cadbury Chocolate Company ang unang heart-shaped boxes ng mga chocolate. Ito ay nagsisilbing regalo tuwing Valentine's Day. Noong 19th century ay lalong lumaganap ang pagdiriwang ng Valentine's Day dahil sa pagbaba ng presyo ng pagpapadala ng liham sa malalayong lugar. Ang dating para lang sa mayayaman ay naging abot kayanan ng mga ordinaryong tao. Noong 1900s, ang pag-usad ng teknolohiya sa printing ay nagresulta sa mass production ng Valentine's card na lalong nagbigay ng pagkakataon sa mga ordinaryong tao na makabili nito at ipamigay sa kanilang mga mahal sa buhay. Noong taong 1910 ay lalong pinasikat ni Joyce C. Hall, ang may-ari ng Hallmark Cards ang Valentine's Day. Gumamit siya ng agresibong pag-advertise sa radyo. Iba't ibang babasahin, mass-produced na abot kayang Valentine's cards, at pinalawak ang tradisyon mula sa romantikong pag-ibig hanggang sa pagsasama ng mga kaibigan, pamilya, guro at kaklase. Noong 1980s ay higit na lumaganap ang kasikatan ng Valentine's Day dahil sa mga agresibong advertisement at marketing campaign ng mga jewelry companies na naghihikayat sa mga taong bumili ng alahas na pangregalo tuwing araw ng mga puso. Pinadali ng globalisasyon ang paglaganap ng pagdiriwang ng araw ng mga puso. Ito ay nagbigay daan sa asimilasyon nitong pagdiriwang na ito sa iba't ibang kultura sa mundo. Ang mga platform tulad ng Facebook, Instagram, at Twitter ay nagbibigay daan sa mga individual na ipahayag ang kanilang pagmamahal at kumonekta sa iba sa buong mundo. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo, paki-thumbs up ang video na ito, malaking tulong ito sa channel. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Marami kaming paparating na kapanapanabik na video, at nais kong maging bahagi kayo ng aming komunidad. Huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba para sa inyong mga saloobin o anumang mga katanungan. Magkaroon kayo ng magandang araw at magkikita tayo sa susunod na video.